nakabalik na ulit ako. Di man ako umalis. Naligo lang ako mga bebs. Kaping-kapi na kasi yung aking anit. Alam mo yun? Kaya sabi ko, maligo nga ako para mawala yung kape ng anit ko. Parang napansin ko siya. After 2 days talaga, mangangati siya. So, dapat liguan ko na siya. Kasi ayokong ligo ng hair dito kasi nakaka-dry yung tubig dito mga bebs. Or yung shampoo, hindi ko alam eh. Nasa, hindi maganda yung hair ko dito pagka yung everyday mong nililiguan. Yan, hindi ako nakasuklay. Yan, yun na kasi nag-ayos ako ng kwarto ni Ella. Ay, nag-arrange ako. Nag-tidy up ako. Tapos guguluhin na naman niyan. But anyways, ito na nga, balik na tayo. Tapos na tayo dun sa unang topic natin. Meron lang akong, parang reaction ko dun sa Kasi panood ko lang yung kay Etching, na, kasi diba, ang daming nagtatanong bakit hindi na raw, parang hindi sila, kasi yung huling video, may recent video siya, lumipat sila sa tennis, saan nga pa lumipat? Florida? Parang ganon? Doon yata. So, lumipat sila. Tapos, nagulat yung mga tao na bakit hiwalay sila ng kwarto. So, magtataka ka rin, diba? Bakit sila maghiwalay ng kwarto? Ganyan. Yung iba, ang sabi, syempre, pag umuwi si Tom, syempre, gusto nun, matulog na lang, diba? Parang ganon. Nagtataka ako dito sa telepono ko kasi, dati, yung inaano ko siya, buo siya. Bakit ngayon parang hindi buo? Alam mo yun? Ang weird. Ano ko ba? I'm not sure why. I'm not sure. Hayaan mo na nga. Yan na nga natin. Ayun na nga. So, ang dami nagtataka. Tapos, ako rin, nagtaka rin ako. Ganon. Pero, pwede rin naman nga yun yung reason na kasi nga nag-work siya, baka panggabi siya. Tapos, pag nandun siya sa kwarto, kasi di ba katabi pa rin nila yung hindi ko alam ang pangalan ng bunso eh. Basta yung bunso, katabi pa rin niya sa pagtulog. Baka kasi nga, magigising siya. Alam mo yun, syempre gusto niya ng peace para makatulog siya. Pero hindi. Ang dami ko nababasa na hiwalay na sila, ganyan-ganyan. Tapos, nag-try lang ako mag-message sa kanya, kay Etching. Tapos sabi ko sa kanya, wala na ba kayo? Sabi ko gano'n. Kasi ang dami kong nakita mga comments, ganyan. Tapos, sinabi naman niya, napaka-accommodating ni Etching. Alam mo yan, nag-reply siya sa akin. Sabi niya gano'n sa akin, oo, wala na kami, ganyan. So, hindi ko na in-elaborate why, ganyan. Kasi hindi naman tayo entitled for that. Hindi naman kami close, hindi kami family, di ba? So, ayun, okay, fine. Hindi na pala sila. Tapos, may mga watch ako dun sa mga videos ni Papa Tom. At saka yung, natatandaan ko kasi yung, nung sinurpresa nila ni Brian, yung umuwi sila ng Valentine's Day ata yun. Umuwi sila, sabay sila ni Tom, di ba? Tapos, parang napansin ko na din that time na sabi ko bakit parang may awkwardness doon sa yung nag-kiss siya kay yung nag-kiss si Papa Tom sa kanya. Parang may awkwardness. Sabi ko bakit kaya? Tapos yun na nga. Sabi ko, kaya pala. So, hindi ko alam kung gaano katagal na silang wala. But, may mga nababasa ako, sabi 2 years na, ganyan. Nung umuwi siya ng Pilipinas. Tapos, may mga nagtatanong din, may nabasa din ako dun sa vlog ni Papa Tom. May nagtanong sa kanya, yung umuwi nga siya dun sa probinsya ni Etching. Ano daw yun? Tapos sabi niya, bakit daw umuwi noong Valentine's Day kung wala na talaga sila?
Tapos ang sabi ni Tom doon, tiningnan ko lang kung kung naiba na yung feelings niya, parang ganon. At saka, tiningnan din yata niya kung doon daw nakatira yung third party, parang ganon. Sabi ko, oh, there's a third party pala. Pero hindi naman kinonfirm yan ni, ano, diba? Hindi kinonfirm ni Etching dun sa ano niya, yung truth about us. Yung parang ganun, yung truth about what happened to them. Hindi niya na kinonfirm. Basta sinabi lang niya na hiwalay na sila. Kahit dun sa Facebook nakita ko rin yun, hiwalay na sila and very thankful naman daw siya dun sa naging relationship nilang dalawa ni Papa Tom. Ngayon, yung iba, eto na, yung mga bashers, yung mga dating, sinasabi kong dati kasi parang nagalit sila kay Etching, ganyan. Tapos, may third party daw ba, may ganito daw ba. Siguro kung ano yung nangyari sa kanila, private na yun. Siguro, hindi naman kasi kailangan na ipaliwanag sa atin, di ba? Kasi nagpa-vlog lang naman sila. Siguro yung ano nila, yung ano na yun, yung part na yun, ibigay na lang natin sa kanila. Wag naman nating i-bash si Etching kasi hindi naman natin alam kung ano yung nangyari, di ba? Hindi niya kailangan i-explain sa atin. Hindi tayo entitled kasi hindi naman tayo family. Hindi ba? Hindi naman kasi tayo family. Oo, nanonood tayo. Hanggang doon lang tayo, nanonood lang tayo. Nanghinayang din ako kasi sa atin, di ba? Ako nanonood din kasi ako ng vlog nila, di ba? Sa atin, nakikita natin, napakabait ni Papa Tom. Napaka-understanding din niya. Napaka-alaga niya kay Etching. Ganyan. So, yun kasi yung nakikita natin sa vlogs, di ba? Yun yung pinakikita. Yun yung nakikita natin. Alam mo yun? So, parang yung ano natin, yung sympathy natin is na kay Tom. Yeah? Wag nating i-question yun kay Etching kasi may sarili siyang decision niya yun eh. Siguro may nangyari. Hindi natin alam kung ano nangyari. Kung totoong may third party, wala tayong magagawa. Diba? Siguro nag-grow apart sila. Matagal din kasi siyang nandun sa Pilipinas, diba? Tapos, kaya nga nakakatakot din minsan yung umuwi ka na matagal sa Pilipinas, tapos pag bumalik ka dun sa lugar ng asawa mo or sa ibang bansa, parang, alam mo yun, parang hindi ko sinasabi na hindi mo nakilala yung isa't isa, pero parang nawawala yung ninyong dalawa, yung sweetness ninyo sa inyong dalawa, yung parang ganyan. Kaya parang, mapapaisip din kasi ako eh. Kasi sabi ko, parang gusto ko muna umuwi ng Pilipinas kasi napapagod ako mga bebs, ang sakit ng likod ko. Kasi sa trabaho ko, hindi naman sa nagrereklamo, pero oo, sa trabaho kasi, umulan, umaraw, mag-snow, kahit na bumagyo pa yan dyan, pag sinabi sa work na ilabas nyo yung mga yung mga alaga nyo, ilalabas niyo kahit ganun. Hindi, yung isa kasi doon, hindi nag-iisip. Wala siyang pakialam. Ano mo yun, basta gawin niyo yung activity niyo, parang ganun. But anyways, hindi natin yan, wala tayong magagawa dyan. So, kaya nga sabi ko gano'n, kaya umuwi muna ako, pahinga muna ako. Ayaw naman itong isa, kasi sabi niya, hindi pa pwede. Sabi niya gano'n, paano sa Ella, ganyan. Sabi ko sa kanya, doon siya mag-aral sa Philippines. Ay, di naman na Ella. Ayaw din niya. So, ayoko din namang, pinag-uusapan namin ni tatay na, pag kung sakasakaling ma-redundant daw siya, hindi na siya magtatrabaho ulit. Siguro, ang gagawin na lang namin is magpapabalik-balik kami, Pilipinas saka dito. Ganun yung, namin, yung usapan namin. Pero hindi namin idadrag na si Ella na yung kailangan meron ding say si Ella kasi bata pa, well, at the minute, wala pa rin din siyang say kasi saan kami doon siya kasi bata pa siya. Pero ayoko din naman na yung hugutin na lang siya just like that kasi mayroong ding life si Ella dito. May mga friends din siya, ganyan. Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa buhay natin. Pero ang ayaw talaga ni tatay is, umuwi ako ng matagal doon sa Pilipinas na hindi pa pwede. Sabi niya, hindi. Kahit nga yung kumari nag-aaway kami, diba? Pag nag-aaway kami, bababa ang lola mo. Dito matutulog sa baba. Sa lounge, dito sa kabila.
na nagagalit siya. Umakyat ka dun sa taas, bakit ka? Naiinis ako sa'yo, ayaw mong makatabi ka ganyan. Bahala ka, gano'n. Pero ayaw niya. Ayaw niya na gano'n. Kahit magkaaway daw kami, basta dyan lang, at least, ano siya na magkasama pa rin kami. Kahit na magkaaway kami, magkasama pa rin kami sa kwarto. Ngayon, hindi ko sinasabi na, hindi ko kinukumpara yung relationship ko sa relationship ni Etching kasi magkaiba naman yung magkaiba yung may pangyayari sa buhay niya parang ganun. Tsaka bata pa siya Alam mo, may napansin lang ako. Hindi ako hindi ko kini-question yung na yun, pero napapaisip lang ako kasi may mga may mga naging kaibigan ako dito. May mga kaibigan ako dito at saka may mga kakilala ako. Yung pagdating sa age gap nung alam mo yun, yung age gap ng couple, parang number one hindrance yan minsan. Alam mo yun, kahit nasabihin mo na sa umpisa mahal na mahal mo yung tao kasi talaga makikita mo, 'di ba? May care sila sa isa't isa, mahal nila yung isa't isa. Dun sa mga vlogs nila, sa mga videos nila, okay naman sila, ganyan. Tapos all of a sudden, magugulat ka na lang, ha? Hindi na kayo? Nag-apart na kayo? Parang naghiwalay na kayo? Ano na nangyari? Ganyan. Yung yung mga yung mga kaibigan ko na nakausap ko kasi nag-grow apart sila kasi nga yung age gap nila, yung isa iba ang gusto iba yung gusto sa buhay, yung isa iba rin yung gusto sa buhay. Kasi nga yung mga naging asawa nilang mga afam, may edad na. So gusto nila mag-settle na lang tayo, yung parang ganyan. Siguro yung iba naman kasi pinapayagan naman yung asawa nilang mag kahit ako pinapayagan ako yung lumabas kasama mga friends, ganyan. Siguro yung iba mahina sa nila, yung may nakilala sila, ganyan. Or yung iba naman talaga nag-grow apart na lang, kahit na magkasama kayo sa bahay, yung everyday na magkasama kayo sa bahay, alam mo yun, nakakaumay. Kaya nga dapat talaga hindi ko sinasabi na uumay ako na pero hindi rin maganda na lagi kayong magkasama, hindi siya healthy mga bebs. Dapat talaga may times, may na yung umalis ka mag-isa sa friends mo, ganyan. Siya din, hayaan mo rin siya. Huwag parating magkasama, totoo yun, nakakaumay. Hindi na ninyo namimiss yung isa't isa. Ano pa pag-uusapan ninyo? Kasi lagi naman kayong magkasama, 'di ba? May katrabaho ako, Diyos ko, 24/7, kahit sa trabaho magkasama sila, sa bahay siyempre sila 'di ba? Nakakaumay yung mga bes, hindi mo alam kung ano yung pag-uusapan yung dalawa, 'di ba? Ewan ko, hmm, para sa akin lang yun hindi ko sinasabi na ganun din yung ng iba, pero para sa akin lang yun. Yung ayun nga, balik tayo dun kay Etching, sana wag naman natin siyang i-bash kasi hindi naman natin talaga alam kung ano nangyari sa nila, sa situation nila, kung siguro talagang nag-grow apart din. Hindi ko sinasabi na siguro sa age gap, ganyan. Pero pwede rin. I don't know. Kaya nga, may yung kaibigan ko, sinabihan ko nga rin siya. Kasi may nagkaroon siya ng isang relationship. Kasi idaran niya siya. Halos kasi magkasing edad sila. Hindi rin nag-work out. Bakit? Kasi yung lalaki, hindi siya ready mag-settle down. Alam mo yun? So, ewan ko pa, hindi ko pwedeng sabihin dapat mas matanda as in talagang mas matanda or what. Siguro medyo, yung alam mo na yung age na yung tao na yun, mukhang, tsaka depende sa tao baka mamaya 50 na yan, tapos nakikita mo, gigolo-gigolo, ayaw naman mag-settle, hindi yan magsisettle, gusto niyan, puro party-party, wag ganun. Siyempre, tingnan niyo rin yung tao, di ba? Kahit na nasa 40, siguro yung nasa 40, yan na siguro yung tao na yung talagang gusto mag-settle na, ganyan. Hindi ko sinasabi na yung mga nasa 30, ganyan. Pero makikita mo naman kasi dun sa tao dun sa lalaki kung gusto na talaga mag-settle. At hindi lang yan sa lalaki, okay? Dun din sa babae. Yun na nga yung sinasabi ko, kung talagang grabe yung age gap ninyo, tapos yung babae hindi pa sawa na sa pagkadalaga niya, ganyan, biglang nag-anak or biglang ganyan. Ang daming mga nangyayaring ganyan, di ba? Hindi natin alam. So, wag natin siyang i-bash si Etching kasi hindi natin alam kung ano nangyari sa buhay niya at hindi po tayo entitled doon sa explanation. Okay?
Ayaw niya, sinabi naman na niya, tapos na yun, na hindi na talaga sila, even yung hand gesture niya, wala na raw sila talaga. So, wag na natin pa-elaborate sa kanya kasi sinabi nga niya na nasasaktan pa rin siya. Siyempre, minahal niya rin naman kasi siyempre yung tao, di ba? Ganun talaga, wala tayong magagawa. Yun yung gulong ng buhay niya. Akala din natin lahat, yun na. Kasi napanood ko rin yung mga unang birth vlogs niya. Hindi lahat, kung kailan siya nag-start. Pero, nasubaybayan ko naman yung niya, yung love story nila ni Papa Tom. Sana lang, di ba? Sana nga, sana mabalikan. Kaso hindi, parang talagang for her, wala na talaga. So, na lang natin yun, i-honor na lang natin yun, bigay natin yun sa kanya. Kasi siguro, ayaw niya nang i-elaborate lahat. Siguro kung meron ng third party, ayaw niyang isali. Kasi hindi naman siguro siya kasali. Di ba, hindi naman siya kasali doon sa vlogs nila, di ba? So, yun na lang. Honor na lang natin yun. Huwag nating, siguro hintayin natin kung may sasabihin si Papa Tom kasi di ba nagsalita na si Etching. So, let's wait, di ba? O, sige. Tapos mga bebs, sana makahanap yung mga ibang wala pang forever. Char! Nagutom ako mga bebs. Wala pa, umalis sila tatay. May, anong tawag dito? May singing lessons. Ang ating Ella. Ang ating Pisay. Okay. Meron siyang, singing lessons. Kaya, ayan. Mamaya pa tayo mag-ano ng dinner natin. Kami ngayon, may, anong tawag dito? Tacos. Taco Tuesday tayo today. Pero parang nagugutom ako kasi mamaya pa yan, mga alas 8 pa sila dito dating. So, ang gagawin ko, yun naman yung mga binili. Wala kasi kami nakalagay na walang, anong tawag dyan, walang, may dala kaming supot, mayroon kaming eco bag, kaya lang, iniwan niya doon sa kotse. Kaya nainis ako, sabi ko, anong gagawin natin dito, hawakan natin. Sabi ko, kung nagdala ka tapos hindi mo rin binitbit. Sabi niya, hayaan mo na, ganito yun lang natin. Nakakainis, pero pag ikaw nakalimot noon, ako po, Diyos ko. Ewan. So, dahil sa nagugutom ang Mama Brown, magluto muna tayo ng kain tayo ng turon. Diba? Ay! Hulog na. Kain tayo turon. Kasi nagutom ako, bigla. Mamaya-maya pa yun. Ano pa lang yun? Dalawang oras pa. Parang nagutom ako. So, bago yan siya dumating, bago naghihintay ako, ganun na lang gagawin. Mag-ano na ako ng kain. Ito, onti mo, bigas. Bigas. 2 kilos. Ganyan yung bigas dito. Ganyan lang. Pero meron namang malalaki. Kaso, hindi kami, minsan bumibili kami 5 kilos. Ganun. Kaya lang, bihira. Kasi nga, kami lang naman usually ni Epi at ni Ella kumakain ng rice. Very rare na kumain si tatay ng rice. Pero kumakain ng rice yun. Kaya lang, hindi ganun katulad nating mga Pilipino. Si Ella minsan twice a week kumakain yan. Or 3 times a week. Ganyan. Kumakain niya ng rice. Si Ella. Lo, 4 na piraso na lang yung tira. Yung turon-turonis ko. Naubos na. Turon-turonis. Wala nang makainis. So, ito yung tacos natin. Ayan. Saan na ikaw? Ayan. Crispy taco. Crispy taco yung inaanhin natin. Serves 4 na taco. Serving niya. Yes. Ako'y nagugutom talaga mga bebs. Hindi ako nagutom.
May 4 na piraso pa akong turon. Hindi ko muna kakainin. Bukas ko na kakainin na umaga. Breakfast ko na lang yun. Naubos pala yung yung saging ni tatay. Hindi ako natiran. Pero may ganito kagabi. Kumain kami kagabi ng Chinese ni tatay. Yung duck. Pancake. Duck pancake, kumbaga. Ako. Ako hindi pa kakain ng kanin ngayon. Tapos lang. Parang may size ako. Oo, may rice ako. Mexican. May pinapanood ako ngayon. Meron na palang luxury, yung bus papuntang Baguio, no? Nakita ko. 1,500 one way. Pero nakahiga ka. Ang ganda, luxury siya. Para siya sa Japan daw. Kung mag-isa ka lang naman na pupunta ng Baguio, siguro, maganon ka na lang, diba? Kasi, mura pa mura pa yung Hindi ko alam, magkano bagas ngayon. Pero kung maramihan kayo, dapat may sasakyan kayo kasi ang mahal nung 1.5 kung ilan kayo, diba? Pero maganda siya. Comfortable. Kung wala kang sasakyan. Yan o. Dali lang. Tingnan nyo itong mga pinamili namin kanina dun sa may Iceland. Iceland ito eh. Ayan cheesy pasta. Yan ang gusto ni Ella. Itong naka-box. Kumbaga mac and cheese. Tapos yung kanyang crepe or pancake ang tawag niya. Yan. Tapos mini animals, Cadbury. Yan. Tapos, itong paborito ni tatay ito almond flavored na cake with apricot filling. Yan, paborito niya yan. And, ito ang akin, mga noodles. Ito ang mga lasang parang Pilipinas yung noodles na to. Hindi katulad nung kulay blue na binibili nila. Yaki. Hindi masarap po ng lasa. Itong mga to, lasang Pilipino. Kasi parang ata ito anong tawag dito? May beef hindi ko alam na may beef. Hindi ko alam kung galing, hindi ko mabasa yung maliliit kasi basta ito, mas malasa to kaysa dun sa kulay blue nila. Yan. Meron tayong beef, may chicken, at saka ito yung stir fry. Yung parang pansit canton. Ayan siya. Masarap siya. Pag umuwi akong Pilipinas, magdadala ako nito, papatikim ko sa kanila. Masarap. Sarap siya. So, may beef, may chicken, tsaka yung pang-stir fry din. Hindi ko pa natatry yung beef. So, itatry ko. Siguro bukas mag-try ako. Tapos, nakabili ako ng £2.50 lang. Kasi, isinail na nila. Malapit na kasing yung, anong tawag dito? Yung, shrimp. Asan yung shrimp ko? Ayan luxury. Shrimp siya. Raw easy peel extra king prawn large. Ayun, nakabaliktad mga bebse. Basta yun. Yan, lulutuin ko bukas. Tayin natin bukas. Okay. So ako lang dito ngayon sa bahay. Ayun ang mga sinampay ko. Ako lang dito ngayon. Maya-maya pa yung dalawa. 8:00 pa yun. Yan. Nandun ako sa game room. Doon ako nanonood. Mas feel ko dun